baka malalim. Okay nga. Okay, alas na ako. Sige. Ingat. Ayusin. What's up guys? Ang aga ko nagising dyan, mga 2 AM. Ito yung pinaka mahaba kong ride guys, kasi uuwi ako ng Batangas. Ngayon. Nagising ako ng 2 AM. Umalis ako niyan ng 3 AM ng madaling araw. Kasi para mas kita kayong daan mas maaga. Tsaka mas maaga ako makauwi sa Batangas. So yan yung sentro nga pala guys ng Erusin. Tagal ko din dyan sa Erusin guys. Ilang buwan din ako dyan, siguro mga 7 months din. So iwanan ko na ang Erusin. Ang dami kong mamimiss guys dyan sa Erusin. Dyan sa Sorsogon. Pino-voice over ko na lang ulit din guys. Ayun, gabi pa rin dyan. Gabi pa rin. I mean, madilim pa rin. Maya medyo may liwanag na. Sa Sorsogon na pala to. Itong lugar na to. Hindi ko na sinama yung papuntang Sorsogon kasi masyado nang mahaba eh. Pero ito yung sa kahabaan ng Sorsogon, yung diretsong daan. Sobrang lamig dyan guys. Yung nagbabiyaya ako niyan ng ganyang oras, sobrang lamig. Tagos talaga yung lamig sa jacket. Tsaka nga pala guys, bago ako umalis, nagpapultang muna ako niyan guys. So yun guys, siguro yung oras na yan nasa nasa 5:45 or 6, mga ganyan. Kasi na, may araw na. Tsaka kung mapapansin nyo, siya, foggy. Ang daming fog. Makikita nyo mamaya yung fog yan mamaya. Sobrang lamig dyan guys. Nasa na ako nyan guys. Nasa Legazpi na ako nyan. Papunta na ako nyan ng Naga. Wala guys, gusto ko lang i-challenge yung sarili ko na kung kaya ko ba umuwi ng Batangas gamit lang yung motor. At solo ride ako dyan guys. Solo ride. Yan nga guys, kung makikita nyo, puro fog yung paligid. Tapos mahamog dyan. Lumalabo yung yung sa helmet ko, yung sa shield nya. Malabo. Kaya lagi ko pinupunasan ng bimpo. Tsaka bukas yung ko nyan. Kung mapapansin nyo, nakahaya ko kasi nga yung fog, delikado kasi. Kailangan talaga visible ka sa mga sasakyan na paparating sa'yo dahil sa fog. Tapos
Kung makikita nyo, lumingon ako dun sa kaliwa. So, huminto ako dyan. Nagtatanong kasi ako kung dun yung papuntang Manila. So, tama nga, dun nga. So, ito naman ngayon, mas fog dito ngayon. Mas madami yung fog. Yan nga guys, ano yan, dalawang way yan, kanan or kaliwa. Nagtanong uli ako dyan. Boss, pwede magtanong, saan po yung daang pa Maynila? Dito pa sa kaliwa? Salamat. So yun sa kaliwa, yung papuntang Manila. Hindi na ako guys gumamit ng Google Map kasi parang ang hassle. Basta tinandaan ko na lang yung mga yung mga lugar na tsaka yung mga daan na papuntang Manila. Kasi hindi lang naman ako first time lang pumunta ng Bicol. Maraming beses na rin. Pero yung uuwi ako ng Batangas galing Bicol ng nakamotor is first time ko lang. Gusto ko lang malaman, gusto ko lang ma-experience yung umuwi ng Bicol ng nakamotor na solo ride. So yun nga, ginagawa ko na. Andito na ako niyan sa Naga. Lagpas na ng Naga. Hindi ako sure kung Naga o Kamsur. Ang ganda ng daan dito. Kaso wala siyang guhit. Kaya medyo nakakailang pag wala siyang guhit yung kalsada. Mga time na yan, mga 7 yan. 7 siguro or bago mag 8. Mga time na yan. So yun guys, dire-diretso lang. Wala pa ako sa kalahati. Pero ramdam na ramdam ko na yung sakit ng kamay ko dyan. Saka yung balakang ko, tsaka puwet ko. Tsaka yung sa liig ko. Kasi sub-sub ka sa motor guys eh. Yung rider kasi sub-sub eh. Hindi siya komportable i-long drive. Pero no choice naman tayo. Siyempre, bago natin i-long ride yung motor natin, pina-change oil ko muna. Pinalitan natin ng bagong sprocket tsaka kadena, isang set. Check natin yung preno. Okay naman na. So, yun nga, mahaba-habang biyahe ito, guys. Sana hindi ako gabihin sa pag-uwi ko sa Batangas. Ang sarap pa sa feeling niyan guys, yung mga time na yan. Kasi kumbaga andun pa yung excitement sa pagdadrive, sa biyahe, sa solo ka lang. Yun nga. Nagpagas nga pala ako dyan guys. Tsaka nagtarong na rin ako. Tinatanong ko yung kung saan kung tama ba yung way na tinataha ko na papuntang Manila. Sakit natin. Likod, leeg, yan nga guys, nakita nyo yun. Tinatali ko siya dun sa may handlebar. Tapos aalisin ko siya sa tuwing nagpapagas ako. Kaya hassle. Kumbaga kada gas ko, kada full tank ko, aalisin ko siya. Kaya kumakain siya ng oras sa pag-aalis at sa pagkakabit. Pangalawa, 164. Ngayon, magpapagas na ulit ako. So nga pala guys, tinuturo ko dyan yung bar ng aking gas. Kasi hindi pa naman siya empty. Pero magpapagas na ako para wala nang aberya sa daan. Para tuloy-tuloy yung biyahe ko. Siguro nasa 2 bar pa lang siya. Pero magpapagas na ulit ako. So sige guys.
O nga pala guys, pasensya na sa ingay. Ang ingay ng ang ingay ng background dito habang nagbo-voice over ako kasi yung bahay namin dito malapit sa tabing daan. Kaya maingay. Maingay yung sasakyan. Wala naman akong ibang mapag voice overan na tahimik. Kasi maingay talaga dito kasi tabing daan. No choice. Late ko na nga to guys, na edit kasi maraming ginawa, tapos medyo tinamad. Kaya late ko na rin din to ma-upload sa YouTube. So ayun, andito na tayo sa ano to guys sa Kamsor na to. Sa Kamsor na. Hindi ko alam kung anong eksaktong lugar, pero ang alam ko Kamsor na to. Mahaba din yung Kamsor guys, sobrang haba. Tapos ang pangit ng daanan, ang daming butas. Hindi ka makapagpabilis ng maayos. Hindi ka basta maka-overtake kasi buod sa pangit yung daan, yung overtaken mo pa, puro truck pa. Tapos maraming blind spot, kaya ang hirap niyang unahan. Tuloy-tuloy lang yung biyahe guys. Parang walang katapusang daanan. Ramdam ko na yung dyan, yung pagod, tsaka yung ngalay ng kamay, tsaka sa leeg. Iba na. Tapos puro truck yung mga makakasalubong mo, tsaka mga makakasabay mo, puro truck. Ayun yung mga daan na hindi maganda. Sobrang lalim yan, yung iba dyan. Ilang beses akong napatalon dyan, siguro mga 5 beses. Kasi minsan di mo makikita yung yung mga butas sa daan, katulad yan. Siyempre alang namang yung takbo mo nasa 60, tapos iiwasan mo na lang bigla, lalo ka madidisgrasya. Kaya ang ginagawa ko, hindi talaga ako hindi ko talaga kayang magpabilis kasi ang hirap. Ang daming sirang kalsada, ang daming butas na kalsada. Wala pa ako sa gitna niyan Wala pa ako sa kalagitnaan ng pupuntahan ko. Pero ramdam mo na talaga yung pagod. Tsaka yung sakit ng kamay. O nga pala, yung clutch ko dyan, nagloloko-loko So, yun nga pala guys. Kinat ko na yung video. Diba nasa Kamsor tayo kanina, ngayon nasa Quezon na tayo. Kung makikita nyo yung kalsada ng Quezon grabe. Ngayon ko lang na-realize na ganito pala yung kalsada ng Quezon. Ayun grabe yung butas. Tas ilang dekada ng ganito, walang pagbabago sa kalsada nila. Kaya parang madadala ka ng umulit. Hindi sa layo given na yung malayo talaga siya. Pero yung kalsada na hindi maganda, ang daming sira. Nakakatamad ng umulit. Yung nakakadala ng umulit. Kasi bukod sa mahihirapan ka, delikado talaga. Lalo pag nakamotor ka lang. Napakadelikado. Yun nga sabi nila kapag
ganito na yung daan o kagaya nitong daan na to, ganyan na, nasa Quezon ka na. Yan yung pala tong daan nila. Ay no, grabe oh. Tignan nyo naman guys, grabe yung mga butas. Yan sa kaliwa oh. Sus Mario Joseph. Yung mga ba, bakit ano hindi pinapaayos ng ano ng government na ilang dekada na ganyan yan. Diyos ko. So yun guys, ano, ngayon mo na siya ma-realize kapag nakamotor ka, makikita mo talaga yung sistema ng kalsada. More moments later. Yun nga, may mga nakakasabay pala ako dyan. Hindi ko alam, parang gumaka Quezon na to eh. Yan si Paps, yung sa kanan ko, yung naka Honda Beat. Ano, pagod na rin yan. Tas sakit na ng kamay niya, sakit na rin ang puwet niya. Parehas kami. So yun guys, kinat ko na yung video. Andito tayo sa ano, saan ba to? Parang gumaka pa rin yata ito eh, gumaka Quezon. Yung makikita nyo may dagat dyan sa kanan. Hindi ko na na-videoan yung dagat dyan sa kanan eh, yung medyo mahaba-haba at saka maganda. Ewan ko ba kasi parang ano, hindi na ako makapag-focus sa video kasi nga pagod ka na, wala ka pang kain, tas kulang pa yung tulog mo, sakit na ng katawan mo, sakit ng kamay mo. Kaya parang ano, sabi ko bahala na, maka-video na lang ako kahit konti lang, okay na yun. So yun nga, tuloy-tuloy lang yung biyahe. Hindi ako sure kung anong oras na yun eh, pero tingin ko ano, lagpas na ng tanghali ito. Pamilyar naman ako sa daan guys, kasi yun nga, sabi ko kanina, nakailang balik na naman ako sa Bicol tapos Batangas. Kaya medyo pamilyar ako sa daan. Tsaka grabe yung Quezon guys, walang katapusang daanan, tuloy basta ano, dire-diretso siya. Parang hindi nauubos yung daanan. Tapos yung sirang kalsada, hindi rin nauubos. Parang simula pagtungtong mo ng Quezon hanggang matapos ka sa Quezon, puro sirang kalsada na lang ang makikita mo. Ayun, magaya nito. Tagal na ng ganyan. Hindi na nagawa ng paraan. Tsaka nga pala guys, ano, may mga times na inaantok ako niyan, yung lalo yung nasa ano ako, pag unang pasok ako pala ng Quezon, inaantok na ako nun. Pinipilit ko na lang talaga. Gusto ko nga sana nga ano eh, huminto. One eternity later. Pero huminto naman talaga ako para makapagpahinga, para mawala yung antok. So yun nga guys, siguro pamilya sa inyo to yung lugar na to. Ito yung ano, papuntang ano, Bitukang Manok sa Quezon. First time kong dumaan dito, kasi takot akong dumaan dito dati, or kami, kasi nga daw matarik yung daanan. Matarik nga siya, pero hindi naman ganun katarik. Kumbaga sa ano, kaya naman pala. Pagka palusong ka naman, kaya naman, engine brake lang, okay na. Basta dahan-dahan ka lang. Problema lang talaga pag maulan, katulad nito. Ilang beses ako nabasa ng ulan dyan, tapos natuyo na lang ako, tapos nabasa ulit. So madulas yung daanan, kaya dapat ano, double ingat talaga. Tsaka ang galing, di first time ko nga makapasok dyan. Meron din palang ano dyan, restaurant na pwede kang kumain, pwede kang magpahinga. Ito pala yung ano, itsura ng Bitukang Manok sa loob. Saka syempre, hindi mawawala yung sirang kalsada, daming butas. Tulad niyan. Tsaka yung ano, yung guys, yung takbo ko dyan, ano lang, 75 to 85 yan.
puro ganun lang yung takbo ko. Hindi ko kayang magpabilis kasi ang daming ano nga, yun nga. Paulit-ulit na lang, ang daming butas sa kalsada. Kung mapapansin nyo guys, yung ano ba yun, yung minivan na yun na kulay pula, ilang beses ko na yun nakasabay. Minsan nauuna ako, minsan nauuna siya. Pag tumitigil ako, nakikita ko nadadaanan niya ako. Oo nga, basta ilang beses ko na siya nakakasabay, siguro nakikita na rin niya ako. Malayo na rin yung narating yan. Parang sa Kamsur pa lang kami, nakakasabay ko na yung minivan na yun na kulay pula. Yung nasa isip ko dyan guys, makakauwi pa ba kaya ako? Kasi ano parang tama ba yung daanan na dinadaanan ko? Kasi nga hindi na ako gumagamit ng Google Map. Wala akong ginagamit na Google Map eh. Puro lang ako tanong. Kaya minsan nagtatagal din ako eh. Kasi pag hindi mo sigurado yung daan, kailangan mo talaga magtanong. Ayun sama ng daan Tsaka ang hirap talagang gamitin ng di-clutch ng motor. Yung manual, lalo pag long ride. Kasi lahat kikilos. Yung kaliwa mong kamay, kanan mong kamay, kaliwa mong paa, kanan mong paa. Grabe. Mas okay talaga gamitin yung mga automatic kagaya ng NMAX, Click, ADB, mga ganyan. Sa mga long ride, mas advisable gamitin yun guys. Pero yung kagaya nito mga rider, ano lang to? Pang malapitan lang, pang city. Kasi nakakapagod siyang i-drive. Tapos sub pa, hindi ka komportable. Dagdag pa yun sa pagod sa biyahe. Hindi lang halata guys, pero palusong yan yung daanan na yan. Saka madulas. Hindi lang nahalata sa video. Papunta nga pala to guys sa sa Bitukang Manok. Yung nakikita nyo sa Facebook, yung nagpipicture sila, nakita yung ilalim na zigzag yung daan. Yan, dyan yun. First time ko lang din makakapunto din dun sa may pinagkukuhanan nila ng picture. Hindi ko rin alam kung ano yung pumasok sa isip ko na magmotor ako Pero siguro para experience na rin. Tsaka syempre dagdag na din sa mga rides natin, sa vlog natin. Kasi memories din naman to. Masarap guys mag-rides lalo pag solo ko lang. Mas okay para sa akin. Basta may baon ka lang laging pera. Ayun, ito na yata yun. Puro palasong na to guys. Yung mga nakakasabay ko puro automatic. Wala akong masyadong nakikitang manual na motor. Yun, nandito na tayo sa may picture taking spot. Ayun kitang kita yung sigsag na daan at kung tawagin nila Bitukang Manok dito sa Quezon. Grabe guys, kada hinto ko dyan, yung kamay ko winawasiwas ko yung kanan kong kamay kasi grabe talaga, ang sakit na. Ang sakit na ng kamay ko dyan. Yung tipong ayaw mo na pumiga ng gas. Ayun si Paps.
Nakasabay ko yan guys kanina. Oo. Mas malapit kasi dito. Sa parting Quezon na din. Naka-ADB siya Honda. Nagtanong din ako dyan kanina kung tama ba yung dinadaan ako papuntang Maynila eh. Tama naman daw kasi gumagamit siya ng Google Map. Bali ang uwi niya ano pa? Antipolo pa Rizal, sabi niya sa akin, sa Maynila pa. Kaya medyo malayo-layo pa talaga yung babiyahin niya. So yun guys, yan yung Bitukang Manok. Zigzag sa baba. Yun, tapos na tayo mag picture. Ang dami rin nagpapapicture dyan eh. Ayun. Biyahe na tayo ulit. Palusungin guys. Daan-daan lang. Yung preno ko nga pala sa unahan, medyo nawawala-wala yun eh. Kasi nga may singaw. May singaw siya. Kaya pag ginagamit ko siya, binobomba ko muna siya para bago siya magkaroon ng preno. Sana hindi tayo gabriel guys. Kasi kami naambok. Parang timing na. Yan yung makulimlim na naman yung panahon dyan. Iniisip ko kung uulan na naman. Kasi kapag tuwing umaambon, pinapasok ko yung GoPro ko na nakakabit sa helmet kasi baka mabasa. Kasi habang nagpi-play yan, naka-charge siya sa power bank ko. Kasi isa lang yung battery ko eh. Ayan, zigzag na. Tapos traffic pa dyan sa may zigzag. Kailangan talaga. Kailangan gamitin mo yung engine brake. Hindi nawawala yung engine brake ko dyan guys. Lagi ako naka-engine brake. Wala. Kasi yun ang pinaka ano eh. Lang yung gulong mo. Kumbaga yun ang aalalay sa sa paghinto mo. Bukod sa preno sa likod tsaka sa unahan. Ang sakit na ng kamay ko dyan sa kanan. So ayun, abante na ulit. Tingin ko hindi na ako uulit eh. Biyaheng Bicol to Batangas or biyaheng Batangas to Bicol. Yung malayo kaya ko pang kaya ko pa siyang tiisin. Pero yung daanan talaga parang nakakadala. Kasi may time na muntika ka na madisgrasya dahil sa daan, dahil sa butas. Alam mo yun, mga ganun. Parang magkakaroon ka na ng trauma. So yun yan guys, tapos na tayo sa Bitukang Manok. Palabas na tayo dyan. Mas malapit pala dyan talaga dumaan kesa dun sa kabila. Mas malayong iikutin mo. Dito sa may Bitukang Manok, mas mapapalapit ka. Yun nga lang talaga, sigsag yung daan, tsaka matarik, palusong. Pero kaya naman. Doble ingat lang. Yan, palusong to eh. Naka-engine brake na ako dyan. Hindi kasi pwedeng aasa ka lang preno hindi pwedeng aasa ka lang sa preno. Preno sa huli. Yun nga guys, may nagkabanggahan pa. Pingkot yung yun eh. Yung bumper sa likod. Dito na nga pala tayo guys sa Lucena. Hindi ko na sinama yung mga pangit na daan doon kanina eh sa Quezon kasi nakakaumay ng tingnan. Tapos lagi ka pang nalulubak. So nasa Lucena na tayo. Medyo nakahinga na ako ng malalim dyan kasi alam ko after ng Lucena Batangas na. San Juan, papuntang San Juan. So Lucena na tayo guys. Ano na to? 3 o'clock yata to ng hapon.
medyo okay na yung daanan dito. May mga butas pero hindi na ganun kadami. So biyahe na naman ulit. Malayo pa rin ako guys. Malayo-layo pa rin ako. Yung mga oras na yun, gusto ko na magpahinga. Gusto ko nang talaga makauwi. Kasi sobrang pagod talaga. Ang sakit sa kamay. Yun nga guys. Hindi ko na ulit sinama yung video nung crossing kanina. So, andito na ako ngayon sa San Juan, Batangas. Finally guys, nasa Batangas na tayo. Tsaka nagulat ako sa daanan ngayon dito sa may San Juan kasi ang ganda na. Ang ganda na tapos at ang luwag pa. Naka-asfalto pa siya. Dire-diretso lang yun guys. Hanggang makapunta ako sa sa may Rosario. Nakakatakbo na ako na mabilis-bilis dyan kasi maganda na yung daanan, wala nang butas. Hindi katulad dun sa Quezon, tsaka dun sa Kamsur, sa Kasanaga. Dito nakakatakbo na ako ng mabilis-bilis. O nga pala guys, ang una kong gas, napagas ako ng 162, tapos 164, 167, tapos 187. Yan. Tapos nagpagas yata ulit ako 50 pesos. O tama ba? Hindi ko natanda guys Basta umabot din ng 800 guys yung gas ko dyan. Irusin Sorsogon hanggang Santa Teresita, Batangas. Umabot din ng 800 solo ride. Para sa akin tipid pa rin yun. Tipid pa rin yun para sa akin. Basta hindi siya umabot ng 1K yung gas ko diyan. Yun nga guys, gabi na. Kaya ako ginabi diyan. Ang alam ko 4:30 ng hapon, andun na ako sa San Juan Ang problema, naligaw ako. Kung kailan nasa Batangas na ako, naligaw ako kasi ang dami ng kalsadang na bago. Ang dami ng ginawang kalsada na bago, hindi na tulad ng dati na mas merong shortcut na mas malapit. So kaya ako ginabi na. Ginawa ko, dumana ako ng Ibaan, diniretso ko na yon, tapos nagtanong ako kung saan yung lusot ng Batangas City. So dumana ako ng Batangas City, diniretso ko na lang yung service road. Dito na ako ngayon sa Bawan, sentro ng Bawan. Finally guys, Bawan na. Talagang ramdam ko na yung katawan ko na makakapagpahinga na ako. Ang dami na rin na bago dito guys sa Batangas City, saka dito sa Bawan. Grabe. Ibang-iba na. Ang layo na ng ang layo na ng itsura niya noon kaysa ngayon. Grabe, parang nasa Manila ka na talaga. Ang dami nang nabago. Ang daming bagong tayong building. Yung dating supermarket lang ngayon, binago na rin pala, ni-renovate, tapos ginawa na pa ng bagong supermarket na mas maganda, parang SM na. Sa wakas guys, Bawan, Batangas na ako. Nasa 40 minutes din pala guys yung video na to. Mahaba-haba din, pero mas mahaba sana to kung sinama ko yung mga ibang video. At kung nakapag-video pa sana ako ng mas mahaba-haba. Kaso hindi na, kasi nga pagod na tayo guys. Iba na yung pakiramdam natin. Nakapanibago. Siguro
4 years yata ako hindi nakadaan dito sa Batangas City, tsaka dyan sa may Bawan, dito sa may Bawan na to, siguro 4 na taon. Ayun o, ang luwag na ng daanan, tas ang dami ng ilaw. Dati nung college pa ako o nagtatrabaho pa ako dyan, ang dilim dyan lagi eh. Ngayon maliwanag na siya, may mga ilaw na sa gilid, so nag-improve talaga. Ang dami nang nabago. Malapit-lapit na tayo dyan, guys. Sa wakas, makakauwi na din at makakapagpahinga. Grabe, gabi ako, madilim ako umalis dun sa Irusin, Sorsogon. Madilim din pala ako makakauwi dito sa Batangas. Kinuwenta ko yung oras, guys, kung ilang oras lahat-lahat. Umabot din ako ng 16 hours. Grabe, ang tagal. Dapat ano lang eh, 14 hours. Kapag dapat 14 hours lang, kasama na yung pahinga mo. Pero kung wala kang pahinga, as in talagang tuloy-tuloy ka, 13 hours dapat. Sorry, 13 hours ka dapat nakauwi ka na. Kaso hindi eh, hassle kasi yung dala ko sa likod, baklas, kabit. Tuwing magpapagas ako, baklas, kabit. Dalawa kong bag. O nga pala, guys, kung hindi nyo alam, may bag pa rin ako dyan sa unahan na nasa dibdib ko. Napakabigat din, kaya ang sakit ng liig ko, pati ng balikat ko. Saka guys, malabo na yung ilaw ng motor natin. Kaya kung mapapansin nyo sa video, malabo na talaga. Madilim sobra. Finally guys, dito na tayo sa Muson. Yan, dito kami namamalengke kasi malapit lang. Grabe, iba na rin yung Muson. Ang dami na ring, mas marami ng tao ngayon, mas marami na yung sasakyan, mas sumikip. In short, lalo siyang naging crowded kasi ang dami ng mas dumami yung tao. So yun guys, sa Muson na to, hanggang sa amin, siguro ilang minuto na lang, siguro mga 5 minutes nandun ka na. So ito yung papunta dun sa amin. Ang dilim, madilim yung kuha ng video kasi ang labo ng aking ilaw. Sa wakas, makakauwi na din. At talagang hindi na kaya ng aking kamay, balakang, at ang sakit na rin ng aking puwet. Feeling ko may pasa ang aking puwet. Sobrang layo, Diyos ko. Dito na tayo sa sea oil. Yan, sea oil yan. Tibay din ng motor natin guys. Pakailang balik na yung rider natin sa Bicol. Pang-apat na balik na. Tsaka dito sa Batangas. Grabe, legendary na yung motor natin. Tsaka napakabait. Hindi tayo nilagay sa alanganin. Siyempre, sasamahan mo lagi ng dasal. Yun yan guys, malapit na tayo. Yan, sa may gasolinahan. So yun guys, dito na tayo sa Santa Teresita. Dito nga pala kami nakatira sa Batangas. So yun guys, maraming salamat sa makakapanood nito hanggang huli. Thank you. At sinamahan nyo ako sa aking biyahe, Irusin, Sorsogon to Santa Teresita, Batangas. Ay nga pala yung bahay namin guys, liit lang, kulay green. So sige guys, see you in my next vlog. Bye guys.